Dear Kuya Poy, ako po si Hana, 31 years old mula dito sa Angono, Rizal. Panganay ako sa magkakapatid at ako ang nagsilbing breadwinner sa nakababata kong kapatid na si Brandon. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa. Ang totoo niyan, ipinangako ko sa sarili ko na dapat ay mapatapos ko ng pag-aaral ang nakababata kong kapatid at magkaroon siya ng magandang trabaho. Si Brandon ay may 7 years na girlfriend. Mula college hanggang recently ay sila pa rin ng girlfriend niyang si Mitch. Malapit ang pamilya ko sa kasintahan ng kapatid ko kasi we saw kung gaano ka-supportive ito kay Brandon. Yung tipong kahit wala kami sa piling ng kapatid ko, ay nariyan pa rin itong si Mitch. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang kapatid kong si Brandon ay nagawang lokohin at sayangin ang 7 years nila ni Mitch hanggang sa tuluyan na nga silang nagkahiwalay at hindi na nga muling nagkabalikan pa. Labis-labis na nasaktan si Mitch sa nangyaring yun. Humingi pa nga ang babae na makipagbalikan sa kanya ang kapatid kong si Brandon. Pero ang magaling kong kapatid ay pinili talagang wasakin ng tuluyan ang kalooban ng girlfriend niya. Sa totoo lang, Kuya Poy, sobrang tindi ng iyak ni Mitch noong mga panahon na yun. Alam niyo kung bakit? Nakabuntis kasi ang kapatid ko ng ibang babae. Pero sa likod nun, ay handa pa rin daw si Mitch na tanggapin ang kapatid ko. Ayon kasi sa kanya, ay hindi niya raw kayang mabuhay nang wala si Brandon. Dahil sa nangyari, maraming masasakit na mga alaala ang bumalik sa akin sa loob ng aming pamilya. Ang totoo po kasi niyan, Kuya Poy, ay lumaki kami ni Brandon sa broken family. Matapos na piliin ng tatay ko na saktan at lokohin ng maraming beses si nanay. At bukod pa dyan, ako man ay nawalan. Opo, namatayan din ako ng partner. But don't get me wrong, Kuya Poy. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Pero sobra lang akong nasasaktan sa ginawang panloloko at pakikipaghiwalay ng kapatid ko sa girlfriend niyang matagal na si Mitch. Kaya naman hindi ko rin maiwasang magalit kay Brandon nang dahil sa nangyari. At sa sobrang inis ko nga sa kapatid ko, ay nagawa kong i-block siya sa lahat ng social media. Maging ang kanyang bagong jowa ay nakablock din. Feeling ko kasi hindi naman deserve ni Brandon na magkaroon ng iba pang babae matapos niyang lokohin si Mitch. Ang gusto ko lang talaga ay tulungan muna makarecover sa hiwalayan ang babaeng iniwanan, niloko at sinaktan ng magaling kong kapatid. Kuya Poy, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong ito. Gayong ang kapatid ko ay si Brandon. Samantalang si Mitch, na dating kasintahan niya, ay siya pa ang tinutulungan ko. Hanggang dito na lamang ang story ang ibabahagi ko sa inyo. At sana nga po ay malinawan ang isipan ko mula sa mga payo mo, Kuya Poy. Lubos na gumagalang, Hana. Kwento nitong si Hana, ang ate ni Brandon na niloko si Mitch. Opo, nang iwan kay Mitch na 7 years niya nang naging karelasyon. Alam mo Hana, naintindihan ko yung panghinayang sa party mo at bilang isang babae, ayaw natin syempre na niloloko rin ang isang kapwa nating babae. Ayan, at sa kamay pa ng kapatid mo mismong si Brandon. Pero alam mo, masasabi ko sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, kahit ba
bali-baliktarin mo ang mundo, kapatid mo si Brandon. Si Mitch ay, kumbaga, nanghihinayang ka nga, dahil sa napakabait nitong batang ito. Sabi mo, nandun siya palagi kapag kayo ay wala para suportahan itong si Brandon. Pero hindi na rin kasi natin pwede pang ipilit kung hanggang dun lang talaga ang love story nilang dalawa. Kung may pinili ng iba ang kapatid mong si Brandon, please don't take it against him. 'Di ba? Alam ko sumama rin ang loob mo, pero wag naman din nating isara ang pinto para sa bago niyang karelasyon. Bigyan din natin ng pagkakataon. Okay lang na sinusuportahan mo itong si Mitch, walang masama roon dahil sa naging malapit na kaibigan niyo na rin naman ang pamilya nitong si Mitch. Suportahan mo siya bilang babae, bilang isang kaibigan, pero wag mong talikuran ang kapatid mo na si Brandon. Because at the end of the day, kailangan maging happy ka na lamang sa desisyon ng kapatid mong si Brandon. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Desisyon niya 'yan. May sarili na siyang isip, may sarili na siyang disposisyon sa buhay. 'Yun talaga yung pinili niya. Nabigyan naman siya ng ibang mga pagkakataon pa. 'Yun talaga. Kaya Ate Hana, magpakaati ka na lang kay Brandon. Sige na, ibalik mo na yung social media ninyo, ang contact ninyo sa isa't isa. Mas mainam na nakakausap mo rin si Brandon sa mga pangyayaring iyan. 'Di ba? Pero wag mo rin naman talikuran bilang isang kaibigan itong si Mitch na ex na niya. Kaya dyan na po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,